Ang lihim ni Aling Deli. OMG, mga mare. May ikukwento ako sa inyo na baka pagsisihan yung pakinggan bago matulog. Kung may kapitbahay kayong tahimik, yung parang walang ginagawa pero may mali, makinig kayo ng mabuti. Kasi kami, meron. At ang pangalan niya, Aling Deli. Simula pa lang, kakaiba na talaga siya. Palagi siyang nakaputi. Hindi lang basta puti, malinis, plansado, parang panglamay. Kahit tirik ang araw, kahit tag-init na parang impyerno ang init. Kapag dumadaan siya, parang lumalamig ang paligid. Pero ang pinaka nakapagtataka, tuwing 3:00 ng madaling araw, walang palya, makikita mo siyang naglalakad papuntang palengke. Hindi siya naglalakad ng normal. Parang may hinahabol. Parang may deadline bago sumikat ang araw. At ang bitbit niya, isang malaking basket. Alam niyo ba kung ano ang laman? Sariwang dugo ng baboy. Hindi pang ulam. Hindi pang handaan. Kundi sobrang dami. Parang sapat para sa buong barangay. Noon tinatawanan pa namin. Baka may secret karinderya. Baka pang dinuguan. Pero ang problema, wala siyang tindahan. Wala siyang customer. At wala ring amoy ng niluluto sa bahay niya. Hanggang sa gabing iyon. Isang gabi, pasado 2:00 ng madaling araw, hindi makatulog si Ana, anak ng kasambahay naming si Manang Nena. Mainit ang kwarto. Mabigat ang pakiramdam. At may exam kinabukasan. Bumangon siya para uminom ng tubig. Pagdaan niya sa sala, may napansin siya. Ang bahay ni Aling Deli. May bintanang bukas. At may liwanag na hindi kandila, hindi rin bombilya. Parang humihinga ang ilaw. Nilapitan niya, dahan-dahan. Parang may bumubulong sa isip niya ng huwag, pero sumilip pa rin siya. At doon, nag-freeze ang buong katawan niya. Nakita niya si Aling Deli sa gitna ng kwarto. Nakatayo, nakatiklop ang mga kamay. Pero nag-iiba ang katawan nito. Humahaba ang mga braso. Lumalaki ang balikat. Ang likod niya, parang may pumipilit lumabas. Parang pinipilas ang balat. Parang binabaluktot ang buto. Napakapit si Ana sa gilid ng bintana. Nanginginig. Hindi makahinga. Parang may pumipika sa puso niya. Tapos, unti-unting lumingon si Aling Deli. At doon niya nakita ang hindi niya kailanman malilimutan. Hindi na siya tao. Mula bewang pababa, babae pa rin. Pero mula bewang pataas, isang higanteng ibon. Itim ang mga pakpak, mahahaba ang kuko, at ang bibig, tuka na may matutulis na ngipin. At parang may boses na bumulong sa isip ni Ana, manananggal. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumabas. Nakatingin sa kanya ang nilalang. Kahit hindi niya makita ang mga mata, ramdam niya ang gutom. Sumunod na sandali, lumipad ito palabas ng bintana. Tahimik, mabagal. Parang alam nitong may nakakita, pero huli na ang lahat. Bumagsak sa sahig ang kalahating katawan ni Aling Deli. Walang buhay. Parang balat na iniwan. Sinundan ni Ana ng tingin ng nilalang. Dire-diretso itong lumipad, papunta sa sementeryo. Doon niya naintindihan ang lahat. Ang dugo, ang 3:00, ang lamig. Hindi pala chismis, hindi pala haka-haka. Kinabukasan, maputla si Ana, tahimik, takot. Hindi niya sinabi kahit kanino. Sino bang maniniwala? At tuwing makikita niya si Aling Deli sa palengke, bitbit ang basket ng dugo, alam na niya ang katotohanan. Hindi lahat ng kapitbahay ay tao. At hindi lahat ng lihim dapat mong malaman. Kasi minsan, ang susunod na lihim na matutuklasan mo, ikaw na ang isusunod.